Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning, America. It's another beautiful Tuesday morning. It's a thankful Tuesday. Isang magandang umaga na puno ng pag-asa. Umaga na kay ganda. Umaga na it's a full of blessing, So I'm being grateful and thankful to God every single day when I wake up in the morning. Kasi alam ko na ito ng pagkakataon ko magpasalamat. And always start our day na sinasabi ko palagi na with a grateful heart, with a joyful heart. Kasi kung anong iniisip natin sa buhay, yun ang pinakamahalaga. Kung anong ginagawa natin sa buhay, yun din ang pinakamahalaga natin gawin sa buhay. And I was so inspired, alam mo yung binalikan ko yung mga ginawa ko sa libro, na I realized na nung ginawa ko pala tong libro na to, na palagi ko pinapakita to, my book, I Am Worthy, Showing Your Worth and Self-Care. Sa chapter 8 ng libro na to, chapter 8 ng book na to, nakalagay dito, avoiding toxic people is self-care. Totoo. Kaya 2 years ago nang ginawa ko to, alam ko na kailangan ng bawat tao, bawat isa sa atin magkaroon ng peace of mind. Kailangan tayong namuhay sa mundo na with full of joy. Kasi ang ganda ng buhay kung sayangin natin. Life is too short to wait for nothing. Kaya pahalagahan natin. Kaya pahalagahan natin yung mga taong nagmamahal sa atin, yung mga taong tunay nag-aaruga sa atin, ang taong tunay nagpapahalaga sa ating buhay. Kaya like me, being thankful and grateful, I'm so blessed na sinasabi ko na binigyan ako ng Lord ng partner in life for 24 years, yung asawa ko, na when you wake up in the morning, siguro rare nangyayari sa buhay ng mga tao, pero ito nangyayari sa akin. Kasi alam ng asawa ko sa morning, hindi po ako muna nagdiding ng coffee. So pagkagising ko, meron akong lemon drinks, hot lemon at saka hot water to help me kasi meron akong kidney issue and stage 4. Pero hindi makikita sa sarili ko, I'm very positive person. At saka narealize ko na oo nga, ang ganda ng buhay, kaya I need to be grateful and thankful. And the same time, meron din akong blessing na yung anak ko, especially yung bunso ko, na alam mo yung pagkagising mo nandyan sa nagkikare, lalo na yung everyday marinig mo nag-I love you yung mga anak mo, mga pamilya mo sa'yo. It's rare, hindi lahat ng tao ganyan. Kaya I'm so blessed na binigyan ako ni Lord ng beautiful family, na kahit 4 lang kami dito sa Amerika, yung asawa ko ng anak ko, na makita ko how grateful I am, how blessed I am. Kaya ito siguro yung mga book na ginawa ko is a reflection who I am, na palagi ko pinapahalagahan yung beautiful kabutihan ng buhay. Kaya dito sa libro to, I Am Worthy, Showing Your Worth and Self-Care, na sinabi ko talaga dito 2 years ago, avoiding toxic people is self-care. Kasi palagi ko sinasabi, kasi ang mundo natin napakagulo, makikita ulit chapter 8. So, nakalagay din sa book ko na to, nakalagay, the peace of mind is when your mind and heart and soul experience serenity, calmness, and ease. So, itong pinakamahalaga, na sa buhay natin mamuhay tayo ng kalmante. Kaya, di ba, pag pumunta ka ng dagat, napaka-calm ng music, ng dagat, na pag nagbakasyon ka, o sa mountain, o sa mga nature na magaganda, parang calm yung self mo. Ganon din yung sa environment mo. Kung ang environment mo puro galit, paninira, siyempre nasasaktan ka, hindi maganda para sa sarili mo. At saka maraming, lalo na mga senior citizen na lalo sila na high blood, Pero kung ang mundo mo puro kabutihan, kagandahan, pati yung mga next generation to come, ganyan din ang gagawin nila. Kasi sabi nila kung anong puno, ganyan din ang bunga. Kaya I'm so blessed na I'm surrounded with amazing, beautiful family ng pamilya ko, na palagi namin iniisip na hindi perfecto, nagkakamali, ganun, pero iniisip namin na in the end of the day, mapiliin natin maging kalma sa buhay, mataliin natin merong peace of mind, kasi yun ang maganda sa buhay. At saka wherever I go, whatever I do, yun talagang pinipili ko, maging to live my life with peace, being peaceful, kasi yun ang pinakamahalaga.
And kaya sabi ko, it's very thankful for me na nagkaroon ako ng ganitong libro na it reminded myself. Kasi maraming na ako natutunan dito sa libro ko nito eh. Yung chapter 8, isa sa kahapon ang sinabi ko about chapter 6, right? Kahapon sinabi ko is about chapter 3. To give and forgive is self-care. Today, I talk about avoiding toxic people is self-care. Yun sa page 8 ng libro ko, page 46 pala, chapter 8, yun talagang importante kasi pag wala tayong, puro tayo negativity, walang mangyayari sa buhay natin. At isa sa poem na ginagawa ko ito, yung quote, nakalagay dito. When we recognize and understand our love, language and others' love language, surely negativity and hate will not progress in our home and our community. So it's just reminding us na pasalamat ako nagawa kong libro na to 2 years ago na it remind me how to avoiding toxic people is self-care. You know, siguro picture ako ito mamaya, i-post ko to. Kasi this is my rule and this is my space. The peace of mind when your mind and heart and soul experience serenity, calmness, and ease. The priceless experience bring natural joy and fullness of our daily life. So, sa daily life natin, maging magandang buhay natin kung kalmante tayo, hindi tayo nagpapanik, at palagi nating iniisip na maging positibo sa buhay, either sa pamilya natin, sa katrabaho natin, sa community natin. Ako kahit saan ako pumunta, kahit anong ginagawa ko, palagi ko isinasa buhay yung mga aral na natutunan ko sa buhay. Nabuo ko tong libro kasi nung bata ko, hindi ako bumibili ng mga gamit. Ang ginibili ko talaga pag may pera ko noon libro. Kaya nung nagdalaga ko kahit mga damit ko, honestly, nung isang araw, parang na-realize ko meron akong kapitbahay. Si Ate Ningning, minsan nanonood yan sa akin dito. Alam mo si Ate Ningning, kapitbahay ko yun noon. Nung mahirap kami, pati pag-attend ng Christmas party, pinapahiram niya kami ng damit, kami ng sister ko si Annalyn. Kahit pag-attend ng mga ano siya, nagtumutulong sa amin. So ngayon, I'm so proud na yung anak niya magpapari na rin. So, seminarista. Parang na-realize ko na why giving back to the people. You know, kasi nung wala-wala ka, merong taong tumulong sa'yo. Kaya, ganun din ako. Pag, you know, I always like to give back to the people kasi alam ko nung time na kahit damit, hindi kami makabili, humiram lang kami pag nag-attend ako ng graduation, ng prom. Alam mo yun, nag-graduate ako ng elementary, ng grade 6 ako, humiram lang ako ng white blouse and white skirt. Ganon talaga ang experience namin. You know, tapos nag-graduate ako ng high school, ganon din, umiram din ako. You know, kahit nag-attend ako ng Christmas party minsan sa high school, umiram lang ako ng damit. At saka si Ate Luningning, I know you're watching sometimes sa live ko. Alam niya yun kasi kapitbahay ko siya eh. Alam niya yung kung wala kami, nandyan sa tumutulong sa nanay ko. At alam ko namatay na yung nanay ko at tatay ko dahil sa kidney problem na ako nakakuha. You know, kahit nasa stage 4 ako, pero hanggang ngayon, pero God know, kasi if you have a good heart, kasi yun nga sabi rin ng libro ko, positive thinking is self-care. Nasa ano rin to eh, nilagay ko rin to sa libro ko nung ginawa ko. Chapter 6, positive thinking is self-care. So, very important. Kung basahin ko itong mga libro ko, ang ganda ng mga topic na ginawa ko nung 2022. Chapter 1, physical care is self-care. Kaya ako I'm very particular, hindi po ako uminom ng mga soda. I try to make sure healthy drinks, water talaga. And then, the peace over stress is self-care. Kaya peace of mind over stress is self-care. Kaya I choose to have a peace of mind. Magpakumbaba, maging simple, hindi yung mayabang, mataas, or tumisigaw, or whatever. Walang magagawa yan. Ma-high blood ka lang, ma-stress ka lang. Mamatay ka na malungkot. Mapiling kung mamatay akong masaya na nakagawa ko ng kabutihan. Chapter 3, to give and forgive is self-care. Ito palaging topic na sinasabi ko sa inyo. And chapter 4, silence is self-care. Pag may nag-aaway, ang isang tao tahimik, ayaw nang magsumagot, that is a way. Kailangan mo mag-stay away ka, kailangan mo silence sa life mo. It's part of self-care. Chapter 5, learning to say that enough is self-care. Pwede mo kasabi mo, it's enough. I don't want to join you kasi I don't want to be stressed. It's self-care. Karapatan mo yun. And then, positive thinking is self-care. Kaya I always say in my life, live our life with purpose, positivity, and failure kasi it's a part of self-care. And of course, chapter 7,
naturalizing your temperament and self-care. Yung temperament natin, minsan napaka-aggressive natin, kailangan mag-calm tayo, relax. Sa mundo natin, hindi mo naman kailangan madaliin ang lahat ng bagay in the right time, in the right place, with the right people. Kaya ang temperament mo, pakalmahin mo ang sarili mo, wag ang reaction mo galit ka agad. Kasi importante, you how to manage your temperament, how to manage your character and your attitude. And next one is, itong sinabi ko, chapter 8 is my favorite part. Avoiding toxic people. Again, avoiding toxic people is self-care. So, ito talagang ni-remind natin sa sarili natin na kung gusto naging magbuti ang buhay natin, huwag tayo maging toxic and huwag tayo sumama sa mga toxic people. Kasi hindi mawala yan habang buhay. Masasaktan ka lang. If you want to care yourself, stay away from toxic people. Okay? And chapter 9, nurturing your love language is self-care. Ibig sabihin, pag nagsalita ka, puro pagmamahal at kabutihan yung love language. Hindi yung pagmumura, paninira, pagyurak ng pagkatao ng isang tao, either pamilya mo, kamag-anak mo, kapatid mo. You know, itong pinakamalungkot, no? Pag pumunta ka ng ibang bansa, maraming gustong maghingi sa'yo, di ba? Pero pag umuwi ka na walang-wala ka, lahat na negatibo marinig mo. So, this is very important for us to remind ourselves na alagaan natin yung sarili natin. Alagaan natin yung perang pinaghirapan natin. Alagaan natin yung mga bagay na ano meron tayo. Kasi hindi lahat ng oras, lalo pag nasa ibang bansa ka, may makatulong sa iyo. Kahit pamilya mo, kamag-anak mo. Sometimes they forget you. Hindi ka nila maalala. Maalala ka nila kung may ibibigay ka. That is true and real talk. You know, totoo yun. Minsan naalala ka ng tao kung may ibibigay. Kapag wala ka ibibigay, masama ka na. Sabing madamot ka na, kuripot ka na, mapagmataas ka na. That is part of people, human being. Kaya habang nabuhay ka sa mundo, mag-ipon ka, maging responsable ka kasi yung pinaghirapan mo, mawawala lang yan. Pero kung marunong ka, you know, hindi mo kailangan may pamilya ka sa abroad parang sumikat. My sister Ann Compio is watching right now. Alam niya kung ano, kasi proud ako sa sister ko na yan eh. He's an online seller for so many years. You know, excuse me, dahil online seller siya, nakabili siya ng sasakyan. Marami siyang nararating. Even single siya, hindi siya humingi sa akin para sponsor siya. No. Kaya doon ako na proud sa kanya sa ginagawa niya. Again, chapter 10, spiritual life is self-care. Kaya I'm always particular to taking care of my spiritual journey. At saka marami ako mga tao na pinapollow din ng mga inspirational speaker, kasi inspirational speaker ako, na yung inspiration yung pinakamalaga sa buhay natin. Mamuhay tayo na alagaan yung sarili natin, self-care. Kaya I am worthy, kaya ang title ng book ko. Diba? Showing your worth and self-care. Yun ang pinakamahalaga. And then the last one is financial literacy. It's self-care. Ginawa ko itong book na to kasi kahit anong ganda mo, kahit anong kabaitan mo, kahit anong pananalangin mo sa Diyos kung wala kang pera, nililoko mo lang sarili mo, honestly. You need to how to work hard. Kaya minsan pag narinig ko yung ibang tao na, oh kawawa yung anak ko, wala akong may tulong, wala akong may magawa. As a parent, as a mother, you have something to do. As a mother or a father, you know, or single mom, single dad, responsibility mo yung anak mo, na tulungan mo, at pahalagan yung buhay nila. Kaya, hindi responsibilidad ng anak mo lahat na sila para sa iyo. So I'm so blessed kasi ako, pinalaki ko yung anak ko matuto sa buhay. I'm so proud na yung lalo ng bunso ko nung 13 years old, 14 years old, kumikita na yung $2,000 sa TikTok lang. Just imagine during those times, only 13 years old. Nagtitinda siya ng mga branded shoes. You know, hindi ko siya tinuruan, pero tinuruan ko siya na paano magsariling sikap. You know, nagtrabaho sa McDonald's, nagtrabaho sa Great America, nagtrabaho, tapos naging army, tapos ngayon nagtatrabaho, nag-aaral. So, I'm so blessed kasi anak ko, tinuruan ko na taking care of your financial literacy. So, itong libro na to, I highly encourage kung nasa ibang bansa kayo, Amazon, kung anong klaseng Amazon.com, available siya. At saka sa Pilipinas, available din to siya. Available in 13 countries or other, maraming countries lang, hindi lang 13 country. Kasi this is reminding myself kung paano mo alagaan yung sarili mo. At reminding you, kung sinong tao nakikita mo araw-araw sa mirror, yung sarili mo, yun ang alagaan mo. Bago ka mag-alaga, kasi itong natutunan ko sa buhay, for the past 2 years, bago ko tuparin yung pangarap na ibang tao, tuparin ko muna yung pangarap ko. Kasi tumutulong, ang dami ko nang tinulungan for, I'm 50 years old, right? So for 30 years of my life, ang dami kong tinulungan, buong buhay ko. But I realized sometimes to say no and look at myself. Kasi in the end of the day, sarili ko,
Pag namatay ako, walang ibang taong makatulong sa iyo. Either pamilya ko lang, yung tunay na taong nagmamahal. Pag hindi ka makatulong sa ibang tao, sisiraan ka. So, always remind yourself how to balance. Natutulong ka pero alagaan mong sarili mo. Your self-worth, your care yourself. At saka yung pinakamalaga, alagaan mo yung physical body mo, nasa libro ko, yung spiritual life mo, yung finances mo, financially, at stay away from negative people. Focus ka sa positibo na gawin mo at tuparin mo ang mga pangarap mo para sa sarili mo, sa pamilya mo. At saka, yun nga ang sabi ko na I realized for few months na nag-focus ako, kung na-notice nyo, for few months lang, isang buwan lang, malapit ko na matupad yung isa kong pangarap. Na just imagine kung nakatutok ako noon, kaya ngayon I realize how beautiful life kung you know how to taking care of yourself. Because our body is a temple of God. Templo tayo ng Panginoon. Kung ano man yung iniisip natin, because positive thinking is self-care. Showing your beautiful language or love language is self-care. Silent is self-care. Kailangan stay away from negativity para maging silent ka. Marami tayong pwedeng gawin sa buhay para alagaan yung sarili natin. Huwag kalimutan. Kasi nung nagkaroon ako ng kidney disease, nagkaroon ako ng kidney problem, stage 4, for 3 years until now, palagi ko inisip, bakit ko sayangin yung sarili ko magagalit, maninira, why not to taking care of myself? Enjoy ko yung buhay kasi life is too short. Hindi ko alam kung buhay pa after 1 month, 2 months, 3 months, o 1 year. Lahat tayo, hindi na alam. May sakit ka o wala, hindi natin life is too short. Don't waste it. You're the best in your life. Live simply, being simple and humble, kind, generous to yourself, and taking care of yourself. Kaya I'm so thankful na yung asawa ko, anak ko, na pinapahalagaan nila ako. Kaya doon ko naramdaman na I'm so blessed. Hindi lahat ng mga magulang, ina, merong pamilyang katulad ng meron ako ngayon. At hindi lahat ng tao na merong trabaho, meron ako ngayon or opportunity na sa ibang bansa. Kaya kung anong meron kayo, pahalagaan nyo yun. So, very important. You to taking care of yourself, taking care of your finances, you to taking care of your physical body, and especially yung huwag kayo magpa-stress. Stay away from stress. Say no. Ako pag minsan may nagme-message sa akin mga negativity, isa lang sinasabi ko, okay, I'm sorry, thank you so much, but I don't want to entertain negativity in my life. I want to focus sa positive ko. Kung hindi makabenepisyo sa akin, I need to keep it away from me. Kaya yun ang kalagahan ng buhay. Focus tayo sa bagay na nakatulong. Kaya itong libro ko malaking naitulong sa buhay ko. Pag time na alam ko feeling mo ma-stress, binabalikan ko. Kaya dito ko na-realize, oh my God, sinulat ko pala to. Ang chapter 8, Avoiding Toxic People is Self-Care. At dito nilagay ko sa libro na to na ang pinakamahalaga yung sinabi ko kahapon na the peace of mind, of a golden heart, meron kang good relationship with other people, hindi mo mabili yan sa store. Wala kang pwede bilhin sa SM man o anong klaseng store o palengke man. Kasi, ano yan it's your inner self. Kaya yun ang pahalaga natin, pagandahan na rin, not only our body physically. Kaya, kung mamuhay tayong mabuti na tao, maging successful tayo. Kaya experience ko yan sa life ko. For almost 22 years, nasa Amerika ko, pinili ko maging mabuting tao. I choose to be good. I choose to be nice. I choose to be happy. I choose to be enjoying life and to be a public servant. Maging public service sa community. Kaya kahit saan ako pumunta dito sa lugar namin dito, most people know me sa kabutihang loob ko. Kasi pag marunong ka makipagkapwa tao, hindi ka nagiyurak na tao, hindi ka nanira, hindi ka mapagmalaki, God is watching you. Ang reward mo is in heaven. Kasi temporary lang tayo sa mundo ito. Kaya huwag sayangin ang buhay natin na malungkot, maninira. Ibuhos natin ang buhay natin sa kabutihan. Tuparin natin yung mga pangarap natin. Abot kamay mga pangarap natin. Walang imposible sa Panginoon. Nang isang araw, nanonood ako ng documentary about Dubai. Nang mahilig kasi ako manood ng documentary na palagi ko pinapanood yung may mapulot akong aral. Yung isang babae doon na galing Pilipinas siya na nung panahon na yon kahit pagkain hindi siya makabili ngayon meron siyang 4 na restaurant na Korean restaurant sa Dubai na nakilala siya na-interview siya ni Jessica Soho. Just imagine kung ganyan tayong lahat, instead mag-focus tayo sa paging marites, maging marisol, wala tayong matutupad. Kung magsumikap tayo, may matutupad tayo sa buhay natin. Kaya enjoy life and be happy. Self-care, huwag kalimutan kasi itong pinaka-main topic ko is
Avoiding toxic people is self-care. I-avoid mo sarili mo sa mga negatibong buhay. Focus mo kasi may mararating ka at may matutupad ka. Again, guys, thank you so much na may napulot na tayong kunting aral. I want to make a shout out to Sabi Sanol. Thank you so much, my sister, for watching, and to Joy. And of course, Jessery is watching. Alam mo yun si Jessery. Palagi ko sinasabi kasi I met Jessery when I was guest speaker sa eskwelahan niya nung elementary pa lang sa Rizal Elementary School. Dahil sa naging guest speaker ko doon, naging magkaibigan kami, naging part siya ng Woman of Hope. Ngayon college student na siya na in high school hanggang ngayon, naging part siya ng scholarship ko at naging inspiration niya ako. Pati yung libro ko na, di ba Jessery, yung libro ko na Woman of Hope, itong ginamit niya sa school niya, sa isang project niya. Kaya, ilan lang yung mga tao na bigyan ko ng book na to at saka I'm so proud nung lumabas tong libro ko na tong Woman of Hope, only for 1 week 500 pieces ang binili sa akin, hindi sa akin, binili sa Amazon. So ibig sabihin hindi lang mostly sa USA maraming bumili nito, yun ang mga friend ko dito kaya doon ako nakilala, at saka sa ibang bansa, Switzerland, sa Italy, kaya soon, marami na kaano ditong libro kasi na-inspire sila sa kwento ko. Kasi yung kwento ko nagbibigay ng inspiration, finding my purpose as an immigrant dito sa Amerika na natili ako mamuhay ng simple. Honestly, ako, di ba kahapon, ni-post ko na binila ako ng asawa ko ng MK purse at saka coach. Kasi alam ng asawa ko, hindi talaga ako bibili ng ganong mamahalin. I'm very simple. Mas pili kong bumili lang ng $20, $30, $40. Hindi ako bibili ng $200, $300 kasi naginaya ko. I rather to use the money to help other people or sa magandang bagay. Pero kaya lang gano'n ako mahal ng asawa ko kaya binili niya. Ganon din, nung last week, I was surprised, I wake up in the morning na bago ako pala matulog, yung anak ko na military, binigyan ako ng $500. Just imagine, alam mo yung kung gumawa ka talaga ng kabutihan, God bless you kasi alam niya, if you have a generous heart, maging generous din mga tao sa paligid niyo. Kung makikita niyo ako na sumusuot ako ng mga Pilipiniana, hindi ko binili yon. Regalo lang sa akin ng mga tao sa paligid ko kasi ginagawa nila akong model para sa Pilipiniana dress. Kaya binibigay lang sa akin. Kaya I'm so thankful to God na pinili ko mabuhay ng positibo kasi marami nagmamahal sa iyo. Malagi nakalala sa iyo wherever I go, people say, oh, the Woman of Hope. Pag minsan sa mga coworker ko, pag narinig ko sabi nila, oh, wag tayong magsabing masama, nandiyan si Anarita, marinig tayo ni Woman of Hope. Kasi sabi niya sa atin, it's a reminder na makita ka ng tao, maisip nila naging positibo ka, maging positibo din sila. Just imagine, isa sa inspiration ko si Malala. Basta kwento ko na lang yung next time. Tungkol kay Malala kung paano ko siya naging inspiration. Na isang bata na muntik mamatay, binaril, pero nabuhay siya. Kasi na-meet ko yung tataya in person sa Florida. Kaya ang gandang kwento yan. Kaya yun ang ma-remind ko sa ating lahat. If you live away from toxic people, i-avoid natin, maging maganda ang buhay natin. At wag din tayo maging toxic. Wag tayo manira ng kapwa natin, even ourselves, kasi reflection natin sarili natin. Always live our life with happiness, with joy, maiksi ang buhay, maging masaya tayo sa lahat ng oras, at i-google natin yung panahon natin, ipakita ang pagmamahal, maging simple, maging humble, ipakita natin pagmamahal sa ating mga anak, sa ating asawa. Ako, I'm being thankful to my husband Randy na grabe yung support na pagmamahal niya for the past 24 years. Hindi ko hiniling, binigay niya. Siguro blessed talaga ako ni Lord kasi mabait din akong tao at matulungin din ako sa kapwa ko. Lalo sa mga kapatid ko. Kasi pinaaral ko sila lahat. Grabe yung sakripisyo ko. Joy is watching right now, my sister. Sa mga kapatid ko, mahal ko rin silang lahat. Guys, thank you so much. I love you all and always remember, ako ay si Anarita Compioret, nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. There's always hope and love with God. God bless us all and thank you so much. Again, of course, mega shout out for G-Science, Subsuban Chris Paul is watching right now. And for Shirley Mabole and for Nenpa Hinolan. Hello po Ate Nenpa in Canada. Ate Nenpa, see you soon. I'll be in Canada next week. Merly Maniha and Cyprus, ate. I'll be in Turkey next week too. Oh my God, ang daming travel ha. Hello, Jim Gums. And hi, Ann, my sister. I love you so much. Hi, Chi Reyes. I love you. My insan, mabait and very generous talaga. Okay, nawala. So, thank you everyone. And of course, to Maribel Bantilan. Okay, mega shout out to
Team Woman of Hope, Bacolod City, Philippines. Yes. So, si Ann, my sister, siya yung partner ko sa Woman of Hope. Kami yung tumutulong sa malapit ng Christmas, mapagbigay ng regalo sa mga bata dyan sa Bacolod City. And I know, last year we helped 195 beneficiaries. And this year, I alam ko more pa. Oo. So, pinaghandaan na namin yan. And of course, to Carmela, what is this? Barwado and Teresita Imperial. So, hindi ko man nababanggit, mega shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga team and sa Woman of Hope. And hello, patuloy tayo maging mabuting tao. Okay, mag-shout out also to everyone, sa lahat ng mga founders na kilala ko, lahat ng mga kaibigan ko. I love you all and see you next time. And I love you, of course, sa husband ko si Wendy, sa anak ko si Joseph Jericho, at sa mga kapatid ko sa Pilipinas, at sa lahat ng tao sa buong mundo. God bless us all. Always taking care of ourselves, kasi yun ang pinakamalaga. Physically, emotionally, spiritually, and also our financial. Okay, alagaan natin yung sarili natin. Bye and see you next time. And don't forget to follow and subscribe my YouTube channel, Anarita Reyes TV. And